Huwag ka nang bumalik sa buhay namin at iwan mo na lang ang lumang lupang yan, sigaw ni Carla, ang asawa ng anak kong si Jerome, sa mismong pagbabasa ng huling habilin ng aking yumaong asawa. Tahimik kong tinanggap ang bawat salita. Wala na akong lakas para makipagtalo. 3 araw pa lang mula nang mailibing si Leandro, pero pakiramdam ko, nilibing ko na rin ang kalahati ng sarili ko. Nasa loob kami ng opisina ng abogado sa Quezon City. Amoy lumang papel at mamahaling pabango ni Carla. Suot ko pa rin ang itim kong bestida, ang parehong damit na sinuot ko sa libing ng asawa kong minahal ng higit kalahati ng buhay ko. Si Jerome, anak kong kaisa-isang pinagkatiwalaan ko ng lahat, ay nakatungo lamang, naglalaro ng mga daliri habang ang abogado ay nagsimulang basahin ang testamento. Sa aking butihing asawa, Lourdes Manalo, iniiwan ko ang lupang pag-aari natin sa Batangas. Bago pa matapos, umirap si Carla. Diyos ko naman ma, ibenta mo na yang kalat na yan at sumama ka sa amin para naman may silbi ka sa bahay, mag-alaga ka ng mga bata, sabi niya habang nakatawa. Parang tinusok ang dibdib ko. Tumingin ako kay Jerome pero hindi siya nagsalita. Siya na minsang pinangakuan kong hindi ko pababayaan ay hindi man lang ako pinagtanggol. Matapos basahin ng abogado ang lahat, tumayo si Carla, nag-ayos ng buhok at ngumiti ng may panlilinlang. Ayan, malinaw na. Kunin mo ang lupa at umalis ka sa buhay namin. Baka sakaling sa gitna ng mga palayan, mapagtanto mo kung bakit ka naging malaking pagkabigo bilang ina. Tumayo ako, pinipigilan ang paninginig ng boses ko. Sige, bulong ko. Mag-empake ako. Ngumiti si Carla, tagumpay sa pagkakapanalo. Huwag mong kalimutan yung mga lumang litrato at kalat mo ha, ipapaayos ko na ang bahay namin. Habang naglalakad ako palabas na opisina, pakiamdam ko ay hindi lang asawa ang nawala sa akin, kundi pati pagkakakilanlan ko bilang ina. Sa isang iglap, ang pamilya kong pinaghirapan kong buon ay naging mga banyaga. Ngunit habang binabagtas ko ang mainit na kalsada, may bumulong sa dibdib ko. Hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, maaga akong nag-empake. Walang tumulong. Tahimik ang bahay ni na Jerome, parang walang naganap kahapon. Tanging ingay ng washing machine at tawa ni Carla sa telepono ang naririnig ko habang inilalagay ko sa kahon ang 40 taon ng buhay ko. Mga lumang larawan, medalya ni Jerome noong bata pa siya at ilang piraso ng alaalang ayaw ko sanang iwanan. Walang nagpaalam. Nang isara ko ang pinto, narinig kong nagsara rin ang kurtina sa bintana. Si Carla, nakasilip, nakangiti ng mapanlait. Sa wakas, parang sinasabi ng ngiti niya, wala na ang matandang pabigat. Habang minamaneho ko ang lumang kotse papuntang Batangas, parang bawat kilometro ay isa ring taon ng sakit na tinatanggal ko sa puso ko. Ang daan ay puno ng alikabok, ngunit may kakaibang katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Nang marating ko ang lupang minana ni Leandro, sinalubong ako ng lumang bahay na yari sa kahoy, nakatirik sa gitna ng malawak na taniman. Ang pinturay kupas, ang bubong ay kalbo sa kalawang. Ngunit sa kabila ng lahat, ito ang taning naiwan sa akin. Bumaba ako ng kotse at hinaplos ang lumang poste ng bahay. Nandito na ako, Leandro, mahina akong sabi. Ako na lang ulit. Kinuha ko ang susi sa ilalim ng basag na paso, doon pa rin niya ito itinago dati. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Nakabalot pa sa puting tela ang mga lumang muebles, parang mga multo ng nakaraan. Habang inaalis ko ang mga takip, isa-isa ring bumalik ang alaala ng mga araw na magkasama pa kami. Umupo ako sa lumang silya sa sala. Noon ko lang tuluyang pinakawalan ang lahat, ang hinanakit, ang galit, ang pagod. Humagulgol ako ng walang patid. Pero sa gitna ng pag-iyak, may umusbong nakakaibang pakiramdam. Isang tahimik na pangako. Hindi ako mawawasak, Leandro, bulong ko. Kung iniwan nila ako dito para mamatay, mali sila. Dito ko muling sisimulan ang lahat. Lumipas ang ilang oras bago ako muling nakabangon. Sa labas, papalubog na ang araw at ang kalangitan ay nagliliyab ng kulay kahel. Sa liwanag na yon, nakita ko ang bagong simula.
Ang lupang minsang itinuring nilang walang silbi, ngayon ang magiging saksi sa aking pagbabalik. Ang unang linggo ko sa Batangas ay parang pagsisid sa tahimik na dagat ng kalungkutan. Araw-araw, nagigising ako sa tunog ng hangin na dumadaan sa mga butas ng dingding, sa kaluskos ng mga sanga at sa kaluskos ng mga paa ng pusang matagal nang nanirahan dito bago ako bumalik. Wala nang tawag mula kay Jerome, wala ring mensahe mula kay Carla. Parang bigla akong binura sa mundo. Sa umaga, naglilinis ako. Isa-isang tinanggal ang mga puting tela na bumabalot sa mga kasangkapan. Habang tinatanggal ko ang alikabok, para bang isa-isang bumabalik ang mga alaala ng nakaraan. Ang mga halahak ni Leandro, ang amoy ng kape tuwing umaga, at ang mga pangarap naming hindi natupad. Pero sa bawat punas, sa bawat pagwalis, para rin akong nagbubura ng mga sugat na iniwan nila. Habang nag-aayos sa lumang silid ni Leandro, may nakita akong kahon sa ilalim ng kama. Luma na ito, may kalawang nasa gilid. Sa loob, may mga lumang sulat, larawan ng batang hindi ko kilala, at mga papel na may pirma ni Don Ernesto Manalo, ang lolo ni Leandro. Sa isang sulat na may petsang 1948, nakasulat, "Ang lihim ng lupaing ito ay hindi para sa lahat. May yaman sa ilalim ng ating mga paa at kapalit nito ay sumpa." Napahinto ako. Nabasa ko ng paulit-ulit ang mga kataga. Yaman, sumpa, bulong ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon, pero may kakaibang kaba akong naramdaman. Parang may mga matang nakamasid mula sa bawat sulok ng bahay. Sinilip ko ang labas, malawak ang lupa. Ngunit tila ba may mga lugar na sadyang nilalayuan ng hangin. Kinagabihan, habang uminom ako ng kape, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number, 62 missed calls. Hindi ko sinagot. Nakatingin lang ako sa mga numerong iyon, naminginig ang kamay ko. Sino ang tatawag ng ganon karami sa isang matandang tulad ko? Hindi ko alam kung dapat akong matakot o magtaka. Pero sa ilalim ng ilaw ng gasera, may naramdaman akong kakaibang tibok sa dibdib. Hindi takot, kundi pahiwatig. Para bang may gustong ipaalam sa akin ang lupang ito. Kung may tinatago ka, ipakita mo sa akin, bulong ko sa hangin. At sa labas, may kumalusko sa ilalim ng bahay. Kinabukasan, hindi ko mapigilang bumaba sa silong ng bahay. Noon pa man, tuwing binibisita namin ni Leandro ang lupang ito, lagi niyang sinasabing, "Huwag ka nang bumaba dyan, Lourdes, puro alikabok at daga lang ang laman niyan." Pero ngayong mag-isa na ako, wala nang pipigil. Bit-bit ang flashlight at dasal, bumaba ako sa lumang hagdang kahoy na halos mabuwal sa kalumaan. Amoy lupa at amag ang bumanggad sa akin. Madilim, ngunit may kakaibang lamig na tila humahaplos sa balat. Nang iilawan ko ang paligid, nakita ko ang mga lumang gamit, kalawangin na mga kasangkapan, sirang mesa at isang lumang aparador na tila may tinatago. Sa sulok, may mga kahon na nakatambak. Inisa-isa ko iyon hanggang sa may mabigat na hindi ko maigalaw. Nang mabuksan ko, nakita ko ang mga piraso ng bato na may kakaibang kulay. May berdeng ugat na kumikislap sa liwanag ng flashlight. Parang tanso, hindi to ordinaryong bato, bulong ko. Sa tabi ng kahon, may maliit na folder na nakabalot sa plastik. Binuksan ko iyon at nabasa ang mga lumang papeles. Mga mapa, survey at mga dokumento na may tatak ng Department of Natural Resources, 1974. At sa pinakadulo, may liham na nakasulat sa kamay. "Lourdes, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag mong ibenta ang lupa. Ang yaman ng pamilya natin ay nasa ilalim nito. Pinili kong manahimik upang maprotektahan ka sa mga taong sakim." Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang bawat linya. Ibig bang sabihin, alam ni Leandro na may kayamanan sa ilalim ng lupang ito? At bakit niya ito itinago sa akin? Habang nakaupo ako sa malamig na sahig, napatingin ako sa isang bahagi ng dingding na tila may bukas na daanan. Nang sinilip ko, may maliit na butas na tila simula ng isang lumang lagusan. Mula roon, may malamig na hangin na dumadaloy, may halong amoy metal at lumang bato. "Leandro,
Mahina akong sambit. Ano bang ginawa mo? Habang umangat ako pabalik sa itaas, may kakaibang tibok ang puso ko. Halo ng takot at pananabik. Ang lupang inakala ng lahat na walang halaga, baka ito pala ang susi sa lahat ng iniwan ni Leandro. At kung totoo ang lihim na ito, baka ito rin ang sandata ko laban kina Jerome at Carla. Hindi ako mapakali matapos kong mabasa ang liham ni Leandro. Gabi-gabi, hindi ako makatulog sa kaisip kung ano ang ibig sabihin ng yaman sa ilalim ng luta. Kaya kinaumagahan, nagdesisyon akong buksan muli ang mga lumang kahon sa silong. Doon ko muling nakita ang mga papel na may pirma ni Don Ernesto Manalo, lolo ni Leandro, ang orihinal na may-ari ng lupang ito. Ang mga dokumento ay may mga mapa, guhit ng bundok at mga sulat na nakasulat sa lumang Tagalog at Kastila. Sa isang sobre may nakasulat na, "Para sa susunod na Manalo, huwag mong hayaang maagaw ang ating pag-aari. Sa ilalim ng lupang ito ay may biyayang magpapalaya sa ating angkan, ngunit magdadala rin ng kasakiman sa mga puso ng mahina." Habang binabasa ko iyon, tila naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan. Ang lupang minana ko pala ay hindi basta taniman, may nakatagong kayamanan, marahil mina ng tanso o ginto. Sa isang lumang mapa, nakaguhit ang linya ng lagusan na natagpuan ko sa silong. Doon nakalagay ang tanda, kobre, mataas ang halaga. Nanlaki ang mata ko, kobre, ibig sabihin copper. Parang biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagtanggi ni Leandro noon na ibenta ang lupa. Ang bigat sa loob niya tuwing nababanggit ko ito. Ang mga gabing tahimik siya, parang may dinadala. Ngayon ko lang naunawaan, pinoprotektahan niya ako at ang aming anak laban sa kasakiman ng mundo. "Leandro," bulong ko habang hawak ang lumang mapa, "hindi mo kailangang magtago. Kaya ko to." Habang binabasa ko ang mga natitirang liham, isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw, Elena. Isang babaeng tila naging bahagi ng nakaraan ni Don Ernesto. Sa bawat sulat, binabanggit ni Elena ang sekreto ng bundok at biyayang nasa ilalim ng ating lupain. Ngunit may isang huling liham na nagpatigil sa akin. Kung sakaling mabalik ang dugo ng Manalo sa lupang ito, siya lamang ang karapat-dapat na magbukas muli ng lagusan. Napatingin ako sa salamin ng lumang aparador. Ako na lang ang natitirang Manalo. Ako ang tinutukoy ila. Sa unang pagkakataon mula nang pumanaw si Leandro, nakaramdam ako ng kakaibang tapang. Hindi ko na lang basta tatanggapin ang kapalaran. Sisiyasatin ko ito hanggang dulo. Ang lupaing pinagtawanan nila, siya palang magtatakda ng aking pagbabalik. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa harap ng lumang telepono, hindi ko alam kung bakit biglang sumagi sa isip ko ang pangalan ni Aling Ruth, ang pinakamatandang kapitbahay namin noon sa baryo. Siya lang ang natatandaan kong may alam sa kasaysayan ng pamilya ni Leandro. Kung may makapagsasabi ng totoo tungkol sa lupang ito, siya iyon. Hinukay ko ang lumang address book ni Leandro at doon ko nakita ang numero, Ruth Melasco, Barangay San Rafael, Batangas. Pinindot ko ang mga numero, nanginginig ang kamay. Pagkatapos ng 3 ring, may boses na mahina ngulit pamilyar ang sumagot. "Hello? Sino to?" "Aling Ruth, ako po ito, si Lourdes Manalo, yung asawa ni Leandro." Tahimik sandali, tila huminga siya ng malalim bago sumagot. "Lourdes, anak, matagal na kitang inaasahan. Alam kong darating ang araw na babalik ka riyan sa lupa." Nanintig ang balahibo ko. "Popo, paano niyo nalaman?" "Alam ko ang lahat tungkol sa lupang yan," sabi niya. "Bata pa ako nang makita kong unang bisita rito si Don Ernesto at yung babaeng banyaga, si Elena. Sila ang unang naghukay sa ilalim ng bahay niyo. Ang sabi nila, may metal na mas mahal pa sa ginto ang laman ng lupaing yan. Pero nang mamatay si Elena sa panganganak, tumigil na si Don Ernesto. Sabi niya, sinumpa na raw ang lupa. Napasinghap ako, sinumpa." Oh, Lourdes,
sagot ni Aling Ruth, mahina ngunit buo. Marami ang nagtangkang hukayin ulit yan, pero laging may kapalit, may namamatay, may nasisiraan ng bait o may nawawala. Kaya nga si Leandro hindi kailanman nagtuloy. Alam niyang may kabayaran ang yaman dyan. Tahimik akong nakinig. Sa isip ko, bumabalik ang lahat ng naramdaman ko sa silong. Ang lamig, ang kakaibang amoy, at ang mga tunog na parang nagmumula sa ilalim. Pero hindi takot ang naramdaman ko, kundi kuryosidad. Aling Ruth, tanong ko, paano kung may paraan para makuha ang yaman nang walang kapalit? Tumahimik siya saglit bago mahina ang sagot. Kung ikaw ang tunay na manalo, baka ikaw lang ang makakabali ng sumpa. Pagkababa ko ng telepono, malalim akong napaisip. Sa labas, humahampas ang hangin sa mga bintana at sa dilim ng gabi, narinig ko ang mga kaluskos mula sa ilalim ng bahay. Parang may gumikising sa loob ng lupa. Kinabukasan, hindi na ako mapakali. Paulit-ulit na umaalingaw sa isip ko ang sinabi ni Aling Ruth. Kung ikaw ang tunay na manalo, baka ikaw lang ang makakabali ng sumpa. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko iyon o pagtatawanan lang, pero may apoy na sumiklab sa loob ko. Gusto kong makita kung ano talaga ang tinutukoy nilang yaman at kung totoo nga bang may sumpa ang lupa. Bit-bit ang flashlight, itak at isang maliit na pala, bumaba ako sa silong bago pa sumikat ang araw. Ang amoy ng lupa ay mas matindi ngayon, parang may halong metal. Sinundan ko ang malamig na hangin na nanggagaling sa maliit na lagusan sa dulo ng silong. Dahan-dahan kong tinanggal ang mga lumang tabla na bumabara roon. Luma na at marupok na, pero sapat pa para itago ang isang lihim sa loob ng maraming taon. Nang tuluyan kong maalis, bumungad sa akin ang makipot na lagusan na tila likha ng tao. Pinailawan ko ito ng flashlight. Kita ko ang mga haliging kahoy na nakaayos ng maayos, parang ginawa ng isang minero. Sa bawat hakbang, sumisingaw ang amoy ng basa at kalawang. Hanggang sa may marinig akong tunog, isang tunog na tila hampas ng bakal sa bato. Natigilan ako. May tao ba? Sigaw ko, pero walang sumagot. Taning alingaw-ngaw ng sariling boses ko ang bumalik. Paglapit ko sa pinagmulan ng tunog, nakita ko ang isang lumang lalagyan na bakal, kalahating nakabaon sa lupa. Binuksan ko iyon gamit ang itak. Sa loob, may mga bato na may kumikislap na berdeng guhit, pareho sa mga nakita kong piraso dati. Tanso nga, marami at mabigat. Naminginig akong napaupo. Totoo pala, ang lupa naming kinutya ni Carla at tinawag niyang walang silbi, mayaman pala sa tanso. Habang hawak ko ang isang piraso, pumasok sa isip ko ang sinabi ni Leandro sa liham, huwag mong ibenta ang lupa. Ngayon ko naintindihan, hindi lang pala ito alaala, ito ang pamana ng dugo ng mga manalo. Pag-ahon ko mula sa lagusan, dumiretso ako sa kusina at hinanap ang mga lumang dokumento. Sa ilalim ng isang folder, nakita ko ang papel na may logo ng isang kumpanya. South Pacific Mining Corporation, Proposal to Lease Manalo Property. May pirma ni Leandro. At ang halagang nakasulat sa ibaba ay nakapagtigil sa pintig ng puso ko, 2,000,000 piso. Hindi ko maalis ang tingin ko sa dokumentong hawak ko. South Pacific Mining Corporation, Proposal to Lease Manalo Property. Sa ilalim ng logo, malinaw na nakasulat ang petsa, 6 na buwan bago pumanaw si Leandro. At sa baba ng pahina, may pirma niya, ngunit walang pirma ng kumpanya. Ibig sabihin, hindi niya tinanggap ang alok. 2,000,000 piso ang halaga. Sa panahon ngayon, maliit na ba iyon? Oo, pero para sa amin noon, isang kayamanan na. Bakit hindi niya ito pinayagan? Bakit itinago niya? Habang nakatitig ako sa papel, naramdaman kong bumabalik ang mga salita ni Leandro noong huli naming pag-usap bago siya mamatay. Lourdes, kapag may pagkakataon kang piliin ang tahimik kaysa sa magulo, piliin mo ang tahimik. Pero kapag ang katahimikan ay ginagamit para apihin ka, bumangon ka.
Ngayon ko lang lubos na naunawaan ang ibig niyang sabihin. Umupo ako sa mesa, binuksan ang lumang cellphone ko at hinanap sa internet ang pangalan ng kumpanyang iyon. Luma na ang modelo, mabagal pero sapat para makita ko ang sagot. Nabasa ko, South Pacific Mining Corporation, Batangas Division. Still operational. Huminga ako ng malalim. May apoy na sa loob ng dibdib ko. Hindi ko na kailangang maghintay ng awa mula sa anak kong si Jerome o sa asawa niyang si Carla. Kung anong itinapon nila sa akin bilang lumang lupa, yun mismo ang magiging sandata ko para makabangon. Kinabukasan, dumiretso ako sa bayan. Pumunta ako sa internet cafe at sinubukang magpadala ng email gamit ang address na nakita ko sa lumang dokumento. 2. info@southpacificmining.ph. Subject, Re, Inquiry on Manalo Property, Batangas. Ipinakilala ko ang sarili ko bilang Lourdes Manalo, may-ari ng lupaing binanggit sa dokumento. Makalipas ang 2 araw, may tumawag sa akin, isang boses ng babae, profesional at may kumpiyansa. Magandang araw po, Ma'am Lourdes. Ako po si Engineer Sarah Cheng ng South Pacific Mining. Nakatanggap kami ng inquiry ninyo tungkol sa lupain sa Batangas. Kung maaari po, gusto naming magdaos ng ocular visit sa site ngayong linggo. Hindi ko napigilang mapangiti. Sa unang pagkakataon, ako na ang tumatawag ng desisyon, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Welcome po kayo, Engineer Cheng, sagot ko. Pagdating ninyo rito, ako na mismo ang magpapakita sa inyo kung gaano kayaman ang lupaing tinawag nilang basura. Martes ng umaga, dumating ang 2 pick-up truck sa harap ng bahay. Lumabas ako, may kaba pero matatag ang loob. Ang unang bumaba ay isang lalaking nasa 50 anyos, moreno, seryoso ang muka at may suot na helmet. Magandang araw po, Ma'am Lourdes, bati niya. Ako po si Engineer Francisco Torres at ito naman si Engineer Sarah Cheng. Kami po ang inatasan ng kumpanya para sa site inspection. Ngumiti ako, may halong kaba at galak. Tuloy kayo, handa na ang lupa kahit hindi pa ako. Habang naglalakad kami sa paligid, ipinaliwanag ni Engineer Torres na base sa lumang survey, may linya ng copper ore na dumadaan mismo sa ilalim ng bahay. Itinuro niya ang ilang bahagi ng lupa na nagkakaroon ng kakaibang kulay. Ma'am, sabi niya, kung tama ang mga datos ng lolo nyo, hindi ito basta lupa. Isa ito sa pinakamayamang copper veins sa Batangas. Napatigil ako. Ibig sabihin, ngumiti siya. Kung papayag kayong iproseso namin ulit ang alok, maaaring umaot sa 4 na milyong piso ang initial payment at quarterly royalties pa po kada 3 buwan. Para akong natigilan, 4 na milyon. Noong mga panahong namamasukan ako sa panaderya, 1,000 lang ang kita ko sa 1 linggo. At ngayon, sinasabi nilang ang tinawag ni Carla na kalat ay may halagang hindi ko man lang maisip noon. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, tinanong ako ni Engineer Cheng, gusto niyo po bang kausapin ang legal team namin para ma-review ang kontrata? Tumango ako, oo, pero gusto ko ako ang may kontrol. Lahat ng desisyon sa pangalan ko, wala nang ibang papakialam. Nangangiti siyang tumango, yan ang gusto kong marinig, ma'am. Pagkaalis nila, tumingin ako sa salamin ng lumang aparador sa sala. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang matandang inapi o iniwan. Nakita ko ang isang babaeng bumabangon, isang Lourdes Manalo na marunong nang ipaglaban ang sarili. Habang sumisilip ang araw sa mga bintana, naramdaman kong unti-unting nagiging malinaw ang landas ko. Hindi na ako ang nanay na pinagtawanan nila. Ako na ang babae na tatalikod sa hiya at tatayo sa sariling yaman. Kinahapunan, matapos umalis ang mga inhinyero, tumunog ang cellphone ko. Matagal ko na itong hindi ginagamit para lang sa mga emergency. Nang makita ko ang pangalan sa screen, napahinto ako. Jerome. Pinanood ko muna itong tumunog ng 3 beses bago ko sinagot. Ma, mahina ang boses niya, halos pabulong. Kumusta ka? Matagal akong hindi sumagot. Buhay pa, sagot ko sa malamig na tono. Ma, alam kong nagalit ka sa amin. Si Carla, medyo nasobrahan lang. Alam mo naman yun. Napangiti ako, mapait. Hindi ko alam kung alin sa sinabi mo ang totoo, si Carla o medyo.
Tahimik siya. Rinig ko ang mahinang paghinga niya sa kabilang linya. Ma, sabi niya muli, may problema kami sa bahay. Mataas pala ang amilyar, hindi namin inaasahan. Baka pwede kang... Naputol ko siya. Humingi ng tulong o manghingi ng pera. Ma, sandali lang, hindi naman sa ganon. Baka pwede kang magpahiram kahit pansamantala. Alam mo namang, Jerome, putol ko, Mariin. Ilang taon kitang sinuportahan. Ilang gabi akong naglaba at nagtrabaho para lang may baon ka. Pero ngayon, ako na ang nag-iisa, bakit parang may karapatan ka pa ring humingi? Tahimik muli. Sa linya, narinig ko ang tinig ni Carla, pasigaw sa background. Sabihin mo sa kanya, kung may natira siyang konsensya, tulungan niya tayo. Si Carla pa rin pala ang boss mo, sabi ko. Hindi ka pa rin nagbago. Ma, huwag ka namang ganon. Nagkakamali rin kami. Hindi mo naman kami pwedeng pabayaan. Natahimik ako. Pinikit ko ang mga mata ko at sa isip ko, bumalik ang mga panahong ginugol ko para sa kanya. Ang batang takot sa kulog, ang binatilyong kinagtanggol ko sa prinsipal, ang anak na sinakripisyuhan ko ng sarili kong pangarap. Pero ngayon, ibang tao na siya. Ibang mundo na ang ginagalawan niya. Jerome, sabi ko ng malamig ngunit buo. Kung gusto mong maranasan ulit kung paano magpakumbaba, bumalik ka rito. Dito sa lupaing tinawag niyong walang silbi. Dito mo malalaman kung sino talaga ang walang halaga. At bago pa siya makasagot, pinatay ko ang tawag. Sa unang pagkakataon, ako naman ang tumapos ng usapan. Hindi bilang ina, kundi bilang babaeng marunong ng pumili kung sino ang karapat-dapat sa kanyang kabaitan. Lumipas ang 2 linggo mula nang tawagan ako ng mga inhinyero. Araw-araw akong ginising ng simoy ng hangin mula sa mga puno ng niyog at sa tunog ng mga manok na tila nagsasabing, panahon mo na. At dumating nga ang araw ng pagpirma sa kontrata. Dumating si Ate Patricia Sison, abogadong ipinadala ng kumpanya. Maayos ang suot niyang blazer, may kumpiyansa sa bawat kilos. Ma'am Lourdes, ito na po ang dokumentong hihintayin ang buong buhay ninyo, sabi niya habang inilatag ang makapal na folder sa mesa. Basahin niyo po ng mabuti. Kung pabor sa inyo ang lahat, maaari na nating lagdaan. Binasa ko ang bawat pahina, linya por linya. Hindi na ako yung dating babae na basta pumipirma sa kung anumang papel na iniaabot. Ngayon, bawat letra, bawat lagda ay simbolo ng pagbawi ko sa sarili kong danggal. Nang marating ko ang huling pahina, napintingin ako kay Ate Sison. Sa ilalim ng kontratang ito, sabi ko, ako ang may hawak sa lahat ng desisyon, tama ba? Ngumiti siya, tama po, at kayo rin po ang magiging pangunahing benepisyaryo ng lahat ng kikitain ng proyekto. Huminga ako ng malalim. Pinirmahan ko ang kontrata. Sa bawat iglap ng panulat, para bang binubura ko ang lahat ng panlalait, lahat ng pagtitiis, lahat ng gabi ng pagluha. Pagkatapos kong pumirma, itabi ko ang ballpen at ngumiti. Sa wakas, sabi ko, may pinirmahan ako ang hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Kinamayan ako ni Ate Sison. Congratulations, Mrs. Manalo. Sa loob ng 3 araw, papasok na po sa inyong account ang unang bayad, 4 na milyong piso. Pagkaalis nila, tahimik akong umupo sa harap ng bintana. Nakatingin ako sa mga palay na sumasayaw sa hangin. Noon, para sa akin, ang palay ay simpleng tanim lang. Pero ngayon, ito'y simbolo ng tagumpay, ang bunga ng tiyaga at paninindigan. Kumuha ako ng papel at isinulat. Leandro, natupad ko ang pangako mo. Hindi ko ibinenta ang lupa, ginamit ko ito para mabawi ang sarili ko. Habang lumulubog ang araw, ngumiti ako. Ang dating inang itinaboy ay ngayoy babaeng may sariling pangalan, sariling bahay at sariling lakas. At ito pa lang ang simula. Lumipas ang 3 araw mula nang pirmahan ko ang kontrata. Tahimik ang lahat. Wala akong balita kina Jerome at Carla at ayos lang. Pero sa maliit na bayan, mabilis kumalat ang mga tsismis. Habang bumibili ako ng bigas sa palengke, narinig ko ang 2 tindera na nagbubulungan. Ay, di ba yan yung si Aling Lourdes? Yung tinaboy daw ng anak niya? Oo, pero sabi sa munisipyo, siya raw ngayon ang may kontrata sa mga taga Maynila. May mina raw ng tanso sa lupa nila. Napangiti ako habang naglalakad paalis. Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Hayaan na silang mag-usap. Sa wakas, ako naman ang laman ng usapan.
hindi bilang kaawa-awang biyuda, kundi bilang babaeng bumangon. Pag-uwi ko, may 3 missed call sa cellphone ko. Parehong numero, kay Jerome. Pinabayaan ko lang. Ngulit makalipas ang 1 oras, may kumatok sa gate. Pagbukas ko, muntik na akong mapatigil. Nakatayo roon si Carla, suot ang kanyang mamahaling shades at may bitbit na paper bag na may tatak ng kilalang butik. "Ma," tawag niya, may ngiting pilit. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tahimik kong sinilip ang likod niya. Nandoon si Jerome, nakatayo sa gilid ng kotse, halatang hindi komportable. "Anong kailangan ninyo?" tanong ko, malamig. "Ma," sabat ni Jerome, "narinig namin sa kapitbahay na may kontrata ka raw sa mining company. Totoo ba yun?" Ngumiti ako, marahan. "Totoo. At bakit?" "Ma, hindi mo naman sana kami tinatago, di ba? Baka may pwede kaming may tulong. Alam mo naman, para sa pamilya." Napasigaw ako ng mahinahon. Para sa pamilya o para sa sarili ninyong bulsa? Napatigil silang dalawa. Si Carla, pilit pa ring nakangiti. "Ma, baka naman pwedeng mag-usap tayo ng maayos. Nagkamali ako noon. Hindi ko alam na ganito pala kahalaga ang lupa mo." Ngumiti ako ng mapait. "Hindi mo kailangang malaman kung gaano kahalaga ang lupa ko. Ang dapat mong malaman ay kung gaano ako kahalaga na hindi mo kailanman pinahalagahan." Tahimik silang dalawa. Wala akong ibang sinabi. Pagkatapos ng ilang segundo, isinara ko ang gate ng marahan. Narinig kong tumawag si Carla, halos pabulong. "Ma, please naman, pamilya tayo." Mulit sa unang pagkakataon, hindi ako naantig. Ngayon, alam ko na, may mga pamilyang mas mabuting iwan kesa ipaglaban. Kinagabihan, hindi ako agad nakatulog. Paulit-ulit kong naiisip ang mukha ni Carla habang nagsusumamo sa harap ng gate. Hindi dahil naawa ako, kundi dahil ngayon lang ako nakitang nakaluhod siya sa sarili niyang kasakiman. Dati, bawat galit niya ay parang kutsilyo sa dibdib ko. Ngayon, bawat salita niya ay parang hangin lang. Wala nang bigat, wala nang kapangyarihan. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa opisina ng munisipyo para ayusin ang mga papeles ng lupa. Ayokong may kahit sinong manghimasok. Habang pinipirmahan ko ang mga dokumento, nilapitan ako ng sekretarya. "Ma'am Lourdes, congrats po. Alam nyo, bihira ang tulad nyo. Ang dami po ngayong naiinggit." Ngumiti ako, mahina. Hindi nila kailangang mainggit. Dati akong wala. At sa hirap kong iyon, natutunan kong mas masarap magtagumpay ng tahimik. Pag-uwi ko, nadatnan kong bukas na naman ang gate. Nandoon si Jerome, mag-isa ngayon. Nakayuko, hawak ang sombrero niya, parang batang nahuli sa kasalanan. "Ma," mahinaon niyang sabi, "gusto ko lang humingi ng tawad. Alam kong nasaktan ka. Alam kong pinabayaan kita." Tahimik ako. Hindi ko na mabalikan yung mga oras na yon, dugtong niya. "Pero sana, mabigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hindi ko to sinasabi dahil sa pera, ma. Gusto ko lang bumawi." Tumigin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang lalaking nakikinig sa asawa niyang mapangmata, kundi ang batang minsan kong pinangarap na maging mabuting tao. "Jerome," sabi ko, "ang paghingi ng tawad ay hindi binabayaran, pinapatuhanan." Tumanga siya, halatang naiiyak. "Paano ko sisimulan, ma?" "Simulan mo sa pag-alis sa mga taong pumipigil sa'yo maging mabuti," sagot ko. "At kung kaya mo, turuan mo ring humingi ng tawad si Carla. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili niya." Tahimik siyang napatingin sa lupa. "Ma, salamat," bulong niya. "Hindi mo kailangang magpasalamat," sabi ko. "Ang tanging gusto ko lang, huwag mo nang hayaang ituring kang alipin ng sariling kahinaan." Umalis siyang mabigat ang hakbang. Pagkatapos niyang umalis, huminga ako ng malalim. Sa wakas, hindi na ako ang ina na kailangang lumuhod para marinig. Ako na ngayon ang tinuturing nilang boses ng lakas. Isang umaga, habang nag-aalmusal ako ng kape at pandesal, may kumatok sa pinto. Mabagal ang tunog ng katok, hindi kagaya ng dati, walang yabang, walang pagmamadali.
Binuksan ko at nandoon si Jerome. Hindi siya nakaayos gaya ng dati. Walang kotse, walang relo, walang kasamang si Carla. "Ma," sabi niya, halos pabulong. "Pwede ba akong pumasok?" Tahimik akong tumango. Naupo siya sa lumang upuan sa sala, yung upuang niluma na ng panahon at ng mga luha ko. "Ma," sabi niya ulit, nanginginig ang boses. Umalis na si Carla. Hindi na namin kinaya. Wala na akong trabaho, wala na akong bahay. Pero ang pinakamasakit, wala na rin akong kapayapaan. Tahimik lang akong nakinig. "Hindi ko alam kung paano ako makakaharap sa'yo," dugtong niya. "Araw-araw akong pinagmumulto ng ginawa namin sa'yo. Hindi ako mapalagay kahit anong dasal ko. Kaya nandito ako ngayon, hindi para humingi ng tulong. Gusto ko lang marinig mong nagsisisi ako, Ma." Tumitig ako sa kanya. Hindi na siyang yung anak kong matigas ang ulo, kundi isang lalaking basag at naghahanap ng direksyon. "Jerome," sabi ko, "ang pagsisisi hindi sinasabi lang. Pero ang katotohanan, naririnig ko sa boses mo." Tumingin siya sa akin, umiiyak. "Ma, pwede ba akong magsimula ulit?" Ngumiti ako, mahina ngunit buo. "Anak, laging may simula sa mga taong marunong umamin sa pagkakamali. Ang mahalaga, alam mo na ngayon kung ano ang tama." Tumayo ako at nilapitan siya. Hinawakan ko ang balikat niya, marahan kong sinabi, "Hindi mo kailangang bumawi sa akin sa pera o sa regalo. Bawiin mo ang sarili mo sa kahapon mo. Yun lang ang hiling ko." Tumango siya sabay yumakap ng mahigpit. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman kong anak ko ulit siya. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa paggabago ng puso. "Ma," bulong niya, "salamat sa isa pang pagkakataon." Ngumiti ako. "Hindi ko binibilang ang pagkakataon, anak. Ang binibilang ko kung ilang beses kang bumabangon." Sa umagang iyon, habang sumisilip ang araw sa mga dahon ng niyog, alam kong hindi lang lupa ang muling nabuhay, pati pamilyang minsan kong inilibing sa sakit. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga papeles para sa susunod na payout mula sa kumpanya, may kumatok ulit sa pinto. Akala ko si Jerome, pero nang buksan ko, si Carla. Payat siya, maputla at walang kolorete. Ang dating babaeng palaging nakaayos at nakataas ang kilay, ngayon ay nakayuko. Dala-dala ang maliit na bag na halatang ilang ulit ng ginamit. "Ma," mahinahon niyang sabi, halos hindi makatingin. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung galit pa ba ako o awa na lang ang natitira. "Ma," patuloy niya, "hindi ako nandito para humingi ng pera. Alam kong di ko na mababawi lahat ng nasabi ko noon. Pero gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi bilang asawa ni Jerome, kundi bilang taong nakasakit sa'yo." Tahimik pa rin ako, kaya nagpatuloy siya. "Noong panahon na itinaboy kita, akala ko tama ako. Akala ko pera at ginhawa lang ang sukatan ng tagumpay. Pero ngayon, nang mawalan ako ng lahat, doon ko lang naintindihan kung gaano kababaw ang lahat ng pinanghawakan ko." Naluha siya. "Ma, sana mapatawad mo ako kahit hindi mo ako tanggapin." Huminga ako ng malalim. Matagal kong tinitigan ang babaeng minsang naging dahilan ng bawat gabi kong umiiyak. "Carla," sabi ko, "ang galit matagal bago mawala. Pero ang pagpapatawad, minsan dumarating ng hindi natin namamalayan." Tumulo ang luha niya. "Hindi ko akalaing papakinggan mo pa ako. Dati, hindi ko rin akalaing kaya kitang patawarin," sagot ko. "Pero kung kaya ng lupa kong pagyamanin muli ang sarili matapos ang tagtuyot, kaya ko ring patawarin ang taong minsan kong tinuring na anak." Naiyak siya ng tuluyan at dahan-dahan akong nilapitan. Nagyakap kami, tahimik pero puno ng bigat na gumaan sa sandaling iyon. "Ma," bulong niya, "salamat kahit huli na." "Hindi huli," sagot ko. "Ang mahalaga, natuto ka. At yan ang yaman na hindi nananakaw." Habang lumalayo si Carla sa daan, naramdaman kong tuluyan ng bumalik ang kapayapaan sa loob ko. Ang mga sugat na iiwan nila ay hindi na sugat ngayon, kundi alaala ng kung paano ako tumibay bilang tao. "Ma," bulong niya, "salamat kahit huli na." "Hindi huli," sagot ko. "Ang mahalaga, natuto ka. At yan ang yaman na hindi nananakaw." Habang lumalayo si Carla sa daan, naramdaman kong tuluyan ng bumalik ang kapayapaan sa loob ko. Ang mga sugat na iniwan nila ay hindi na sugat ngayon, kundi alaala ng kung paano ako tumibay bilang tao.
Kinabukasan, habang nililinis ko ang lumang silid ni Leandro, may natagpuan akong kahon na matagal nang nakatago sa ilalim ng kama. Lumang kahon ng sapatos na babalutan ng alikabok. Binuksan ko iyon at sa loob ay may mga lumang sobre, mga litrato at isang maliit na kwaderno na pamilyar ang sulat kamay. Pagbukas ko, nakasulat sa unang pahina, para kay Lourdes. Kapag natutunan mo nang hindi matakot sa katotohanan, nanginginig ang mga daliri ko habang binabasa ang mga pahina. Nakalagay doon ang mga tala ni Leandro, mga detalyeng hindi niya kailanman naikwento. Ang lupaing ito ay hindi lang mina ng tanso. Dito rin nakalibing ang mga alaala ng ating pamilya. Si Don Ernesto, bago siya mamatay, itinago ang bahagi ng yaman hindi para yumaman tayo, kundi para matuto tayong pahalagahan ng sakripisyo. Ayaw niyang magmana tayo ng pera, gusto niyang magmana tayo ng danggal. Tumulo ang luha ko. Ngayon ko lang naintindihan, kaya pala ayaw ni Leandro ibenta ang lupa, kaya niya itinago ang lihim ng mina. Hindi niya ako tinatago sa kayamanan, tinatago niya ako sa kasakiman. Sa susunod na pahina, may sulat siya para sa akin. Lourdes, darating ang araw na itataboy ka nila, pagtatawanan at iiwan. Pero huwag kang manghihinayang dahil sa oras na matutunan mong tumayo sa sarili mong paa, doon mo mararamdaman ang tunay kong pamana, ang tapang. Pinunasan ko ang luha ko, sabay ngumiti. Leandro, bulong ko. Huli man, naiintindihan ko na. Hindi mo ako iniwan, itinuro mo lang sa akin kung paano mabuhay. Kinuha ko ang kwaderno at inilagay sa gitna ng altar. Sa tabi nito, inilapag ko ang lumang larawan naming mag-asawa noong kasal namin. Habang nagdadasal ako, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa aking balikat, parang yakap. At sa sandaling iyon, alam kong nasa tabi ko siya. Hindi bilang alaala, kundi bilang patnubay. Ngayon, malinaw na sa akin. Ang kayamanan ng mga manalo ay hindi lang nasa ilalim ng lupa. Ito ay nasa puso ng bawat taong marunong magmahal, magtiis at bumangon ng marangal. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting sumigla ang baryo. Dumami ang trabaho dahil sa proyekto ng pagmimina at ang dating tahimik na lupang tinawag nilang walang silbi, ngayon ay naging sentro ng pag-asa para sa maraming pamilya. Isang linggo, matapos ang misa, nilapitan ako ng mga kabataan. Aling Lourdes, sabi ng isa, salamat po sa oportunidad. Dahil sa trabaho sa lupa nyo, nakapag-aral na ulit ang kapatid ko. Napangiti ako. Hindi lupa ko yon lang, iho. Lupa nating lahat. Gamitin ninyo ng may danggal. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Jerome sa bakuran, abala sa pag-aayos ng lumang bubong. Anak, sabi ko, bakit hindi mo sinabi na pupunta ka? Ngumiti siya. Gusto kong ipakita na marunong na akong tumulong nang hindi humihingi ng kapalit. Habang nag-aayos siya, biglang dumating si Carla. Tahimik, may dalang mga piniritong lumpia. Ma, sabi niya, hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong pumasok dito, pero gusto kong subukan ulit. Tumingin ako sa kanya. Hindi mo kailangan pilitin. Ang bahay na to, bukas para sa mga marunong humingi ng tawad at handang magbago. Nang gabing iyon, sabay-sabay kaming kumain. Tahimik lang, pero may halong lambing sa hangin. Walang sigawan, walang sumbatan, taling mga simpleng salita ng pasasalamat at pag-asa. Ma, sabi ni Jerome habang kumakain, kung nandito si Papa ngayon, siguradong proud siya sa'yo. Ngumiti ako. Hindi lang sa akin, proud din siya sa inyo. Kasi kahit huli, natutunan niyo kung ano ang tunay na halaga ng pamilya. Pagtatapos ng hapunan, lumabas ako sa bakuran. Nakatingin ako sa mga bituin at tila naririnig ko ang boses ni Leandro. Lourdes, hindi mo lang binuhay ang lupa, binuhay mo rin ang pagmamahal. Nang gabing iyon, habang ang hangin ay dumadampi sa aking mukha, alam kong nagsisimula na ang panibagong yugto ng aming pamilya. Hindi ito perpekto, pero totoo. At sa simpleng tahanang ito, kung saan ako minsang itinaboy at ngayon muli kong tinanggap, doon ko napatunayan na ang tunay na tagumpay ay hindi sa yaman, kundi sa puso na marunong magmahal muli. Makalipas ang ilang taon, naging tahimik muli ang buhay ko. Patuloy ang pagmimina, pero maayos, marespeto at walang inaapakan. Si Jerome ay nagtatrabaho na bilang tagapamahala ng proyekto at si Carla naman ay nagtuturo sa mga kababaihan ng baryo
kung paano magnegosyo ng marangal. Ang bahay na minsang naging tahanan ng luha at alitan, ngayon ay tahanan ng pagtutulungan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng mesa ni Leandro, kinuha ko ang lumang kwaderno niya at nagsimulang magsulat. Para sa aking anak, kay Jerome, ang unang linya ko. Anak, kung mababasa mo ito balang araw, baka wala na ako sa piling ninyo. Pero gusto kong malaman mo na hindi galit ang iniwan ko sa puso ko, kundi pagmamahal. Noon, akala ko ang pagiging ina ay ang pagbibigay ng lahat kahit wala nang matira sa sarili. Pero natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay yung marunong din magsabi ng sapat na, anak, huwag mong kalimutan na ang lupaing ito ay hindi lang para yumaman kundi para magturo ng kababaang loob. Kapag dumating ang panahong susubukin kang muli ng buhay, alalahanin mo ang kayamanan ay madaling mawala. Pero ang dangal, kailanman, hindi nananakaw. Tumigil ako sandali, pinunasan ang mata kong namamasa. Sabihin mo kay Carla, hindi ko siya kinamuhian. Ang hiniling ko lang ay matuto siyang magmahal ng walang kapalit. At kung dumating ang araw na magkaroon kayo ng anak, turuan ninyo siyang pahalagahan ang mga ugat dahil doon nakaugat ang lakas ng tao. Sinara ko ang sulat at inilagay ito sa loob ng lumang kahon ni Leandro sa tabi ng mga larawan namin. Sa labas, marahang umihip ang hangin at naramdaman ko ang presensya niya. Parang sinasabi niya, natupad mo ang misyon mo, Lourdes. Ngumiti ako, tumingin sa kalangitan. Hindi ko man nakamtan ang marangyang buhay, Leandro, pero nahanap ko ang tunay na yaman, ang katahimikan ng puso. At habang sumisikat ang araw sa silangan, nagsimula ang panibagong araw sa lumang bahay. Isang tahanan, pinuno ng pagdurusa, pero tinapos ng pagpapatawad, karunungan at pagmamahal na walang hanggan.